Next POV. Habang umiinom ako ng alak ay wala sa sariling binuksan kong social media ko. Tinignan ko muna ang friend list ni Cassandra, hinanap kong pangalan niya sabay kuha ng picture niya. Ayoko namang ipakita ang mukha niya kaya pinalabo ko sabay post ng "Finally, I found her." Para akong siraulo dahil may pangiti-ngiti pa ako habang nakatitig sa maganda niyang mukha. I clicked the friend request and waiting for her response. Naiinip na ako kasi hindi pa rin niya ina-accept. Kaya kinlose ko muna ang phone ko at pinagpatuloy kong pag-inom hanggang sa hindi ko naman mapakali mga kamay ko ay binuksan kong phone ko. Yes! Sabay suntok sa hangin dahil she accepted my request and we're friends now. Para rin akong tanga dahil hinahalik-halikan kong larawan niya sa phone ko. Nagstay muna ako dito sa Iloilo at sa Gomez Diner lang ako habang tumutulong sa kusina. Sa loob ng isang linggo ay hindi ko nakita si Mean. Namimiss ko siya kaya nakontento na lang ako sa pagtingin sa mga pictures niya sa social media. Napakaganda niya talaga kahit na wala na siyang makeup. Akala ko dati si Cassandra ng pinakamaganda pero nagkamali pala ako. Mean is the most beautiful woman in the world. Isang linggo nang lumipas at bala kong dumalaw ngayong hapon sa bahay ni Cassandra. Dahil balita ko, umuwi sila saglit dito at balak na kasi nilang magstay sa Maynila kasama si Thor at mga bata. Nagiging malapit na din kami ni Thor ngayon. At sa tingin ko'y magiging kaibigan ko siya. Pumasok ako sa bahay nila Cassandra at sakto dahil nandito din ang ina ni Mean. Nagmano ako sa kanila. Nilaro ko rin ang mga bata. Tatayo sana si tita para ihain ang nilagang saging na merienda na ako na nagpresentang kumuha. Busy ako sa kusina kaya hindi ko binigyang pansin ang tiling ng mga bata na alam kong masaya sila. Pagkalabas ko sa kusina ay bumungad sa akin ang paupong si Mean. Kahit siya ay nagulat din nung nagtamang mga mata namin at eto na naman ang kakaibang damdamin na nararamdaman ko para sa kanya. Napakaganda at sexy niya ngayon. Kahit na simple lang ang suot niya ay gusto ko siyang yakapin. Pero hindi ko magawa. Masaya ang puso ko dahil nakita ko siya. Ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Umupo na siya kaya nilagay ko na sa mesang pagkain at umupo na rin ako sa tabi niya. Hindi ko sinasadyang matitigan na makinis ng legs kaya napanunok pa ako. Alam ko na napansin niya to kaya umiwas ako sabay tusok ng saging at binigay sa kanya. Tinitigan pa niya ang tinidor pero kinuha din niya. Nagsimula na itong kumain nang bigla na lang itong tanongin ni tita. Kamusta naman ang maganda naming flight attendant? Tanong sa kanya ni tita. Okay naman po ako tita, nung nakaraan Manila to Cebu po yung flight ko. Masaya naman po ako. Sagot niya kay tita, ang ganda talaga ng boses niya, parang musika to sa pandinig ko. Kailan ang balak niyo magsama ng boyfriend mo? Matagal na kayo 'di ba? Sumunod na tanong pa ni tita, habang ako naman ay bigla na lang nakaramdam ng inis. Ano ka ba tita? Bata pa si Mean. Enjoy muna niyang trabaho niya 'di ba Mean? Mabuti na lang at to the rescue tong kaibigan ko. Alam na niya na si Mean na nakakasama ko noon. Nagalit ito sa akin pero sa huli suportado na lang niya ako sa sinabi ko din para alam niya. Ako naman Nelia ay walang problema sa akin, mabait na batang kasintahan ni Mean. Magalang din ito. Sagot naman ng ina ni Mean. Kaya naikuyom ko mga kamay ko, nakita ko din na napatingin si Mean sa akin sabay sagot sa kanila. Naku tita, wala pa po yun sa plano namin. Balak po namin magsama kapag ready na kami. Buong akala ko'y magandang sasabihin niya, pero hindi rin palang sagot niya na lalo akong nainis gaano ba kabuting boyfriend niya. Dahil pati ang nanay niya ay pabor dito. Sa inis ko'y nagpaalam na ako. Cassandra, aalis na ako. May important pa akong gagawin. Sige po nay, tita, alis na po ako. Mauna na rin ako bro. Paalam ko sa kanila pero si Thor may pahabol pa. Sige bro, bilis-bilisan mo't baka maunahan ka ng iba. Pang-aasar niya sa akin. Don't worry bro, namarkahan ko na siya kaya akin lang siya. Sagot ko kay Thor, sabay tingin kay Mean. Lumabas na ako sa bahay at bago ko sumakay ay lumingon ako at nakita ko siya na nakatingin sa akin. Kaya nginitian ko siya at sumakay na ako sa kotse ko. Masasabi ko na kahit na bad trip ako ay masaya naman ako dahil nasilayan ko siya. Ang kailangan ko na lang malaman kung gaano siya katagal dito mananatili. Si Cassandra ang susi ko para malaman ang lahat. Kapag narinig niya siguradong magagalit na naman yon at hindi ako tutulungan. Sa tingin ko ngayong gabi nakakatulog ako ng may ngiti sa labi. Kinabukasan ay pumunta muna ako sa restaurant para magtrabaho.
Mamaya pa naman ang family gathering namin. Naging busy ako buong araw at umuwi muna ako sa kondo ko para magpalit ng damit saka tumuloy na sa bahay ng lolo ko. Doon kasi laging ginaganap ang mga family events at gathering namin. Tingin ko ay ako ang huling dumating dahil mag-aalas 7 na ng gabi. Bumaba ako sa kotse ko at pumasok na ako sa garden kung saan naroon ang mga kamag-anak ko. Sinalubong ako ng mga pinsan kong mga babae dahil malapit sila sa akin. Lumapit ako isa-isa sa mga nakakatanda at umalik ako sa mom ko at sa iba ko pang mga auntie. Hindi pa kami nagsisimula dahil wala pa si Leonardo. Sabi daw ay malapit na at kasama nito ang girlfriend niya. Ilang sandali pa'y dumating na at nagkantsawan ng mga pinsan ko. Ako kasi ay may tinitignan sa phone ko kaya hindi kaagad ako nakatingin. Nang iangat kong ulo ko ay nabigla ako dahil si Mean. Si Leon ba ang sinasabi nilang boyfriend niya? Ang pinsan ko. Is that you, Mean? Tanong ni mommy dahil kilala niya to. Hi po tita, did you know her tita? Tanong ni Leon. Of course iho, siyang parang kapatid na ni Cassandra. Balita ko flight attendant ka na ngayon. Nakangiting saad ni mommy. Opo tita, sabay ngiti niya kay mommy. Hindi ito makatingin sa akin. May binulong si Leon sa kanya na siyang kinangiti niya. Samantalang ako'y selos na dahil ang kamay ni Leon ay nasa bewang niya. Pinakilala din ito ni Leon sa lahat ng kamag-anak namin nang sa akin na niya pinakilala ay pinigilan ko si Leon. I knew her already, Leon. Di ba, Mean? Walang emosyong bulalas ko. Oo, mahal. Kilala ko na si kuya. Sagot ni Mean kay Leon. Sa sobrang inis ko'y nag-excuse ako na magbabanyo lang. Habang naglalakad ako, ay inis na inis ako. Mahal talagang tawag niya at ako kuya. Wow! Pero sino ba ako? Wala naman akong karapatan sa kanya. Pabulong kong sabi. Nagpalamig muna ako saglit bago bumalik sa dinner namin. Pagkatapos kong magpalamig ay bumalik na ako sa upuan ko na katabi ko rin si Mean. Tahimik lang ako habang kumakain dahil nagsiselos ako sa paglalambingan nila ng pinsan ko. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang ipaglaban o agawin sa pinsan ko dahil pamilya ko magiging kalaban ko. Natapos ang dinner namin at nagkayayaan kami na mag-inuman. Panay ang sulyap ko at nakatingin lang ako sa kanya. Napakaganda niya sa simpleng ayos niya. Nakikipagkwentuhan ito sa mga pinsan kong babae. Gusto ko ring maranasan ng ngitian niya, yung ako lang ang dahilan. Pumunta muna ako sa banyo para maghugas ng kamay. Habang nasa loob ako'y nagulat ako dahil bigla na lang siyang pumasok. Nagulat rin ito pero natuwa ako dahil ang cute niya. Ayoko lang na kinukuya niya ako dahil pakaramdam kong tanda ako na. Akmang lalabas ito na pigilan ko siya dahil nagugas lang naman ako pero bago ko umalis ay hinalikan ko muna siya sabay sip-sip sa ibabang parte ng labi niya. Kita kong pagkagulat niya kaya lumabas ako na may ngiti sa labi. Bumalik ako sa mga pinsan ko at uminom ulit na kita ko na pabalik na si Mean at sinalubong ito ni Leon. Sabay halik sa labi nito kaya nakaramdam na naman ako ng inis. Hindi ko pinahalata sa mga kasama ko at pasulyap-sulyap lang ako kay Mean. Sa kabilang mesa, uminom na rin ito ng latest drink. Tumingin ito sa gawi ko kaya nginitian ko ito at nakita kong pag-iwas niya. Palalim ng gabi at lasing na si Leonardo. Ang iba naman ay kanya-kanya ng akyat na sa kwarto nila. Inalalayan ko si Leon samantalang nakasunod naman si Mean sa amin. Tinanong ko to kung okay lang ba sa inay niya na kasama niyang matulog si Leon at naiinis lang ako sa naging sagot niya. Balak pala nilang magtabi ngayon. Alam ko na wala akong karapatan pero hindi ko maiwasan. Nakarating kami sa silid ko at inihiga ko si Leon sa kama ko. Habang si Mean naman ay nakatayo pa rin. Naghubad ako ng damit ko pero bigla itong tumalikod sa akin. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanya at yumukod ng konti. Sakto talaga dahil lumingon ito sabay dikit ng mga labi namin. Hinalikan ko siya at balak niyang umalis kaya pinailalim ko pa ang halik namin. Akala ko wala ng pag-asa pero tinugon niyang halik ko. Sobrang saya ko dahil na-miss ko siya pero ang lahat ng saya ko'y napalitan ng pagkabigo dahil sa sinabi niya. Huwag ko na daw gagawin ulit na halikan siya dahil ayaw na niyang dagdagan ng kasalanan niya at mahal niya si Leon. Pumunta rin ito sa sofa at humiga doon. Ganon din ang ginawa ko. Gising pa rin ako hanggang madaling araw dahil dama kong sakit na mga sinabi niya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Kinunan ko siya ng litrato habang natutulog siya. Naligo rin ako tapos nagbihis ako. Bala kong umuwi sa kondo ko pero bago yun ay hinalikan ko siya sa labi niya. I love you babe.
Sana dumating ang araw na ako na lang sana. Mian's POV. Kasalukuyan ako nasa harapan ng salamin at inaayos ang sarili ko. Hindi na ako naglagay ng makeup, tanging lip tint lang at simpleng dress ang suot ko. Mamaya ng dinner namin kasama ang pamilya ni Leon. Sumagi sa isip ko kung nandun kaya si Drix. Kahit naiisip ko lang na nandun siya ay pakiramdam ko, hindi na ako makahinga. Kailangan ko ng tigilan ang kahibangan ko dahil may boyfriend na ako. At nagkasalan na ako sa kanya't ayoko nang dagdagan pa to. Nang makontento ako sa ayos ko'y lumbas na ako. Wala pa si Leon, kaya umupo muna ako sa sofa namin. Tumingin ako sa paligid at nakita ko marami nang nagbago sa mga gamit dito sa bahay namin. Noong nagsahod kasi ako'y bumili si inay ng mga gamit. Luma na kasi kaya pinalitan na niya. Habang nagmumuni-muni ako ay dumating na si Leon. Wow bebe, ang ganda-ganda mo. Kaya talagang ipagdadamot kita. Nakangiting papuri niya sa akin. Thank you mahal. Kailan ba ako pumangit at sa'yo naman ako, di ba? Sagot ko sa kanya. Of course, bebe. Always kang maganda. Nagtataka ba kayo kung bakit bebe ang tawag niya sa akin? Lumabas si inay sa kusina. Sinalubong naman siya ni Leon sabay mano dito. Nay, isasama ko po muna si Mian sa dinner namin. Gusto po kasi siya makilala ng mami ko. Aniya kay inay. Ikaw talagang bata ka. Nagpaalam ka na, magpapaalam ka na naman. Ikaw nang bahala kay Mian ha. Nakangiting sabi ni inay. Opo nay, salamat po. Sige po, alis na po kami. Paalam niya kay inay. Nagpaalam din ako sa inay ko. Bumiyahe kami papunta sa bahay ng lolo niya dahil doon daw lagi ang dinner nila. Pagkarating namin namangha ako sa laki ng bahay ng lolo niya. Parang palasyo dahil ang laki sobra. Bumaba si Leon at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Sabay hawak sa bewang ko at naglakad kami papunta sa garden nila na puno ng magagandang bulaklak. Sobrang natutuwa ako sa mga bulaklak, parang nais ko tuloy pitasin. Tanaw ko ng mahabang mesa at marami silang nakaupo. Kinakabahan na ako lalo pat nagsimula ng magbulungan at mang-asar ang mga pinsan niya. Kita ko rin si Drix na nakaupo habang nagsa-cellphone. Hindi pa niya kami napansin pero bigla na lang umangat ang ulo niya sabay tama ng mga mata namin. Umiwas kaagad ako ng tingin. Nandito rin ang mommy ni Drix at binati niya ako. Ipapakilala na ako ni Leon ng pinisil kong bewang niya dahil kinakabahan ako kaya bumulong ito sa akin. Relax bebe, mababait sila. Huwag ka nang kabahan, nandito lang ako para sa'yo. I love you. Bulong niya sa tenga ko. I love you too mahal. Pabulong na sagot ko sa kanya. Sinimulan niya akong ipakilala sa lolo't lola niya pagkatapos sa daddy't mommy niya. Nakangiti sila sa akin kaya naging komportable din ako. So, you're the girl na laging bumibida sa akin na anak ko. Ang ganda-ganda mo't para kang beauty queen. Ang galing talagang mamili ng anak ko. Welcome to the family, Mian. You can call me mommy if you want. Doon din naman ang kayo pupunta, hindi ba? Nakangiting sabi ng mommy niya. Nice meeting you po, tita. Sabay ngiti ko sa kanya. Puro papuri na kukuha ko sa kanila, kaya nahihiya akong ipakilala na niya ako kay Drix. Nang pigilan siya nito't sinabing kilala na niya ako. Kaya sumang-ayon naman ako, tinawag ko siyang kuya. Nabigla ako nang tumayo ito't umalis. Pinaupo na ako ni Leon sa tabi niya, nakatabi ni Drix. Maya-maya ay umupo na ito at nagsimula na kaming kumain. Si Leon naman ay hindi mapigilan sa paglagay ng pagkain sa plato ko. Kaya sinaway ko na siya. Mahal, okay na ako. Puno ng plato ko. Pabulong na sabi ko sa kanya. Okay lang yan, bebe. Share na lang tayo. Ngumiti ito sa akin. Napaka-sweet nito kaya inasar na naman siya ng mga pinsan niya. Samantalang yung nasa tabi ko'y tahimik lang na kumakain. Matapos ang masayang dinner ay kasalukuyan kami magkakasama ng mga pinsan at kapatid niyang babae. Nakikipagkwentuhan ako habang ang mga lalaki naman ay nagiinuman na. Nagpaalam muna ako sa kanila, tinanong ko rin kung saan bandang banyo dahil naiihi na ako. Tinuro nila sa akin at gusto pa nga sana nila akong samahan pero pinigilan ko sila. Naglakad na ako papunta doon at nang makita ko ito'y pumasok na ako kaagad. Nagulat pa ako dahil hindi nakalak at may tao sa loob. Sorry po kuya, akala ko walang tao kaya pumasok na po ako. Sabi ko dito, lalabas na sana ako nang hawakan niyang kamay ko. Naramdaman ko na naman ang kuryenteng nagmumula sa kanya. Lalabas po ako kuya, hintayin ko na lang po kayong matapos. Nautal na sad ko kay Drix. Oo, si Drix ang nasa loob ng banyo.
kaya hindi na naman normal ang tibok ng puso ko. Bakit hindi ka na lang maghintay dito sa loob? Wala naman akong ginagawa, nagugas lang ako ng kamay. Sagot niya sa akin. Binitawan niya pa ang kamay ko at naglakad na ito, pero bago siya lumabas ay yumukod muna siya, sabay halik sa labi ko. At sinipsip niyang ibabang bahagi ng labi ko at walang pasabing umalis. Ako naman hindi makapaniwala sa ginawa niya. Bigla na lang nanlaki ang mga mata ko na ma-realize ko na. So ibig sabihin, naalala niya nangyari sa amin? Humihina ako at inayos ang sarili ko bago lumabas. Sinalubong ako ni Leon sabay halik sa akin. Saan ka nagpunta, bebe? Malambing na tanong sa akin. Nagbanyo lang ako, mahal, sagot ko sa kanya. Okay, makijoin ka na muna sa mga pinsan kong girls. Magiinuman lang kami ng mga pinsan ko. I love you. Sabi niya sa akin. I love you too, mahal. Sagot ko naman sa kanya. Hinatid niya ako sa mga girls at nag-inuman na rin ng mga to ng ladies drink. Inalok nila ako kaya uminom din ako, pero kaunti lang dahil ayoko malasing. Noong tumingin ako sa kabila nagtamang mga mata namin ni Drix, nakita ko nakakaloko niyang ngiti. Kaya umiwas ako dahil naiinis ako. Lumalalim ng gabi't lasing na si Leon. Ang iba'y kanya-kanya ng akyat sa taas ng kwarto. Si Drix ay nakay niya si Leon papunta sa itaas habang ako'y nakasunod lang sa kanila. Okay lang ba si inay mo na kasama mong matulog si Leon? Tanong ni Drix sa akin. Okay lang po, nagpaalam naman po siya sa inay ko. Sagot ko naman sa kanya. Hindi na ito nagsalita at patuloy lang sa pagbuhat kay Leon. Pinasok niya ito sa isang kwarto at hiniga sa kama. Samantalang si Leon ay tulog na talaga. Naglakad ito papunta sa pintuan. Akala ko ilalabas na to pero nilock niya lang ang pinto. Bumalik ito at hinubad ang pang-itaas niyang damit. Agad ako napaiwas ng tingin at nung lumingon ako ulit kay Leon ay nagulat ako dahil tumamang labi ni Drix sa mga labi ko. I miss you, babe. Ang tagal kitang hinanap. Bulong niya sa akin na nagpahiwalay ang mga labi namin. Pinipigilan ko siya pero pinalalim niyang halik niya sa akin. At ang pasaway kong labi tumugon naman. Tumagal ang halikan namin bago niya to binitawan at nagsalita siya. Nagsiselos ako kapag nakikita ko na may ibang humalik at tumahawak sa'yo. Kuya, sana hindi na muna gawin ulit ito. Ayoko nang dagdagan ng kasalanan ko sa boyfriend ko. Mahal ko siya. Sabi ko sa kanya sabay talikod na at pumunta na ako sa sofa. Bala ko na doon na lang matulog. Nakita ko din siyang tumabi kay Leon. Pinilit kong matulog kahit nandyan ang presensya niya. At yun ang hindi ako komportable, lalo na kapag alam kong kami lang ang nandito. Madaling araw na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Naramdaman kong bumangon si Drix. Narinig ko rin na kinuhanan niya ako ng picture. Pero nagkunwari akong tulog. Pagkatapos ay narinig kong pagsara ng pintuan sa banyo at ang lagaslas ng tubig. Naligo na ito alas 2 pa lang na madaling araw. Sobrang lamig ng tubig kapag madaling araw pero naisip ko rin na baka may warm shower naman sila dahil mayaman naman sila. Lumabas na ito at naamoy kong sabon na ginamit niya. Napakabango nito. Nabigla rin ako dahil hinalikan niya ako at nagsabi pa siya ng I love you. Kaya ang puso ko'y tumibok na naman ng mabilis. Dumilat ako at nakita ko siyang malapit na sa pintuan. Kuya, saan ka pupunta? Hindi ka ba matutulog? Tanong ko sa kanya. Sa kondo ko na lang ako matutulog. Sige na, matulog ka na dyan. Saad niya sa akin na hindi man lang lumilingon. Sandali lang, Drix. Tawag ko sa kanya kaya napalingon na to ngayon sa akin. Kasi hindi ako makatulog, pwede ba akong makisabay sa'yo? Gusto ko kasi umuwi sa bahay kung okay lang sa'yo. Medyo nahihiya ako pero hindi ko talaga kayang matulog dito. Pwede naman, pero paano ang boyfriend mo? Baka hanapin ka niya. Medyo masungit na tanong niya sa akin. May ballpen ka ba dito at papel? Mag-iiwan na lang ako ng notes sa kanya. Tanong ko kay Drix. Naglakad ito papunta sa side table at binuksan niyang mini drawer. Inabot niya sa akin ng papel. Nagsimula na ako magsulat. Mahal, sorry pero umuwi na ako. Kita na lang tayo bukas. I love you, bebe. Matapos kong magsulat ay lumbas na kami ni Drix sa kwarto at magkasabay na pumasok sa loob ng kotse niya. Habang nasa daan ay tahimik lang kami, walang may gustong magsalita. Hanggang sa bigla itong tumigil sa madilim na parte ng kalsada. Kuya, bakit tayo tumigil? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Will you stop calling me kuya? Pinagmumukha mo na sa akin na matanda ko Naiinis na sabi niya sa akin. Amazed naman ako nakatingin sa kanya. Kaya sinunod kong gusto niya. Okay Drix, bakit tayo tumigil dito? Pag-uulit ko sa tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot. Narinig ko na lang ang pag-unlock ng seatbelt niya at ganun din ang sa akin. Anong balak mo? Sinasabi ko sa'yo sisigaw ako.
Yung gabi na magkasama tayo, isang pagkakamali lang yun. Kaya kung may binabala ka, itigil mo na kaagad yan. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan kinabukasan. Halos hindi ako makalakad kaya hindi ko na gusto yun. Wala sa sariling bulalas ko sa kanya. Narinig ko naman ang halakhak niya. Parang gusto kong lumubog sa kinaupuan ko na ma-realize kung sinabi ko ay hiyang-hiya ako. Sorry babe kung nahirapan ka. Nakangiting sabi ni Drake sa akin. Kalimutan mo nang sinabi ko't umuwi na tayo. Walang emosyong utos ko sa kanya. Pero nabigla ako nang buhatin niya ako at pinaupo sa kandungan niya. Sabay patay ng ilaw ng sasakyan kaya madilim ngayon sa loob ng sasakyan. Damang-dama ko rin sa pagitan ng mga hita niya dahil nakasentro to sa gitna ko. Diyos ko po, ilayo niyo po ako sa tukso. Wala pa siyang ginagawa pero ang panty ko nagsisimula ng mabasa. Sinubsob niya ang mukha niya sa leg ko. Kuya, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Umuwi na tayo. Sagot niya sabay halik sa leeg ko. Nagsisimula ng uminit ang katawan ko sa ginagawa niya. Pinagpatuloy niyang paghalik sa leeg ko kasabay ng paglilikot ng kamay niya. Hinaplos niyang hita ko, hinihimas-himas niya ito paakyat sa likod ko. Gusto ko siyang pigilan pero ramdam ko na siya sa baba ko. Lalo itong tumitigas at anumang oras ay gusto nitong kumawala. I'm sorry babe pero hindi ko na kayang pigilan to. Ramdam mo naman siguro hindi ba? I'm sorry but I want to feel you again. Sabi niya sa akin. Sa tingin ko rin ay wala na akong magagawa dahil mukhang mananaig na naman ang karupukan ko. Patuloy siya sa paghalik sa leeg ko paakyat sa pangako hanggang sa marating niyang labi ko. Hinalikan niya ako ng banayad lang at sa tingin ko'y inaanyayahan niya akong tumugon. At yun ang ginawa ko, tinugon kong halik niya. Ang banayad na halik ay naging mapusok. May mumunting ungol na lumalabas sa mga bibig namin. Nabigla ako nang hiklasin niyang suot kong panty. Bakit mo sinira? Medyo nainis na tanong ko sa kanya. Don't worry babe, ibibili kita kahit ilan pa. Bulong niya sa tenga ko. Akala ko hindi ko na madadagdagan ang kasalanan ko kay Leon pero naulit na naman. Dahil sa pagod ay nakatulog ako, ginising ako ni Drix na nasa bahay na ako. Babe, wake up, we're here. Bulong niya sa tenga ko. Sagot ko sa kanya. Nangimulat ko mga mata ko'y bumungad kaagad sa akin ang gwapo niyang mukha. Napatingin din ako sa sarili ko. Binihisan din pala niya ako. Lalabas na sana ako sa kotse nang halikan niya muli ako at bumaba siya sa kotse, umikot papunta sa akin. Pagkatapos ay binuhat ako pupunta sa pintuan namin. Anong ginagawa mo? Binubuhat kita babe, ayaw ko mapagod ka. Nakangiting sagot niya sa akin. Ayaw daw niya akong mahirapan maglakad dahil pagod ako. Hinalikan niya muna ako bago siya umalis. Hindi ko naman may tatangging nagustuhan kong nangyari. Parang nais kong kutusan ang sarili ko sa karupukan ko. Pumasok na ako sa bahay at natulog na ako. Pero naalala ko ng loko, hindi pala binigay sa akin ang panty ko. Nakatulog na ako. Ilang oras din natulog ko at nagising ako ng 11 ng umaga. As usual, paika-ika na naman ako maglakad pero laking gulat ko dahil nasa sofa namin si Drix, nakaupo. Kumukurap-kurap pa ako para kumpirmahin na siya talagang nakikita ko, tama ko dahil totoo talagang siya. Wala si inay kaya dumiretso ako sa kanya kahit na paika-ika ako maglakad. Siya naman ay nakatingin sa akin. Good morning babe, bati niya sa akin. Bakit ka nandito? Medyo naiinis na tanong ko sa kanya. Dinadalaw ka, sagot niya naman sa akin habang nakangiti. At bakit mo naman ako dinadalaw? Nakataas ang kilin na tanong ko sa kanya. Gusto ko lang makita ang lagay mo. Nakita mo na kaya makakaalis ka na. Pagtataray ko sa kanya nang biglang lumabas si inay. Bakit mo pinapauwi si Drix Mayan? Hindi ko pa tapos kunin ng mga pechay. Nagtatakang tanong sa akin ni inay. Napangiwi naman ako dahil nahuli ako ni inay nagtataray sa kanya. Habang todo ngisi naman ng lalaking nasa harapan ko. Ganun po ba inay? Pasensya na po kayo. Sige po pupunta po muna ako sa silid ko. Paalam ko sa kanila. Magayos ka na muna. Tingnan mo sarili mo. Pagkatapos mo, samahan mo si Drix dito para may kausap naman siya. Pahabol na sabi ni inay. Sige po inay. Sagot ko kay inay at tumingin ako kay Drix at inirapan ko siya. Pumunta ako sa silid ko dahil bala kong maligo. Pero nagulat ako dahil bigla akong binuhat ni Drix. Ay, ano bang ginagawa mo? Natatarantang tanong ko sa kanya. Binubuhat ka babe. Ako kasi nahirapan sa lakad mo eh. Nakangising sabi niya. At sino may kasalanan? Ibaba mo na ako at baka makita pa tayo ni inay. Utos ko sa kanya. Ako po babe, busy yun si inay, kaya tutulungan na lang muna kita. Ano bang gagawin mo?
Maliligo na ako, kukuha lang ako ng damit ko. Sagot ko sa kanya. Okay babe, let's go. At hinatid niya ako sa kwarto ko. Nilapag niya ako sa higaan ko. Sige na, pwede ka nang lumabas, kaya ko ng sarili ko. Pagtataboy ko sa kanya. Akala ko lalabas na to pero pumunta pa to sa cabinet ko. Kaya nataranta naman ako, patakbo kong sumunod sa kanya, sabay sara ng damitan ko. Sa labas ka na lang please. Sabay ngiti ko sa kanya na ikinatulala niya. Hinalikan ko siya sa pisngi para utuin siya. Pero ang loko, hinalikan ako sa labi saka umalis. Natulala naman ako sabay hawak sa labi ko. Ano ang gagawin ni Mean ngayong naging marupok siya pagdating kay Drix? Paano na ang nobyo niyang si Leon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.